Tatayo kami lahat. Isang maligayang araw ng kalayaan sa ating lahat. Ito ang ika-127 anibersaryo ng kalayaan ng Republika ng Pilipinas. Mga kababayan, upang maghatid ng kanyang mensahe para sa sambayan ng Pilipino, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Ferdinand R. Marcos Jr. To the Excellencies, the members of the Diplomatic Corps, the other honorable members of the Cabinet, the Senate and the House of Representatives who are with us here today, National Historical Commission of the Philippines Chair Regalado Jose Jr., Manila City Mayor Hani Lacuna, of course our First Lady Luis Araneta Marcos, my fellow workers in government, other distinguished guests, ang aking mga minamahal na kababayan, magandang araw po sa ating lahat. Isang 127 taon ang nakalipas na nang itinaas ang ating bandila sa Kawit, Cavite. Ngunit, bago pa man dumating ang araw na iyon, maraming buhay ang naialay, pamilyang nagkawalay, at kinabukasan nasira, makamit lamang ang kasalinlan. Sina Jose Rizal, Andres Bonifacio, Apolinario Mabini, Padre Gomez, Padre Burgos, Padre Zamora, Graciano Lopez Haena, Emilio Aguinaldo, Melchora Aquino, at libo-libong bayaning Pilipino na hindi napapangalanan. Sila ang mga Pilipinong nag-alay ng pawis, dugo at pangarap upang makamtan natin ang kalayaang ating tinatamasa. Mula sa kanilang sakripisyo, unti-unting musbong ang Republika ng Pilipinas. Ngunit, sa batang edad ng kasaysayan ng ating bansa, hinarap natin ang hamon ng digmaang pandaigdig, ang krisis sa langis, ang globalisasyon. Sa harap ng lahat ng mga hamon na ito, unti-unting lumakas at naging isa ang ating bansa. Pinagtibay ng apoy, ng sakripisyo at ng luha. Ngayon, malaya natin na ipapahayag ang ating saloobin ng walang kinakatakutan at malayang nagagawa ang naisin na walang iniiwasan. Dahil sa bagong Pilipinas, hindi kasalanan ang pagbibigay ng opinyon at lalong hindi mali ang kritisismo. Bagkus ito ang nagbibigay buhay at kinang sa ating demokrasya. Ngunit, ang kalayaan at ang demokrasya, tulad ng pag-ibig sa tinubuang lupa, kailangang inaalagaan, binabantayan at ipinaglalaban. Dahil ang totoong kalaban ng kalayaan ay ang pagiging manhid. Manhid sa hinain ng taong bayan, manhid sa kalagayan ng ating kapwa, manhid sa kapanganan ng ating bansa. Tayong mga kagawad ng pamahalaan, mga tagapagmana ng kalayaan, huwag nating sayangin ang pagkakataon at tiwalang ipinagkaloob sa atin. Pananagutan, yan ang sigaw ng sambayanan. Mula sa sirang tulay, kalsada, mahal na pagkain, kakulangan ng kuryente, ang nais ng taong bayan ay tunay na pagkilos at pagservisyo. Ang solusyon ay ang pagpapakinhawa ng buhay ng bawat isa. Bilisan ang pagtugon sa pangangailangan ng ating mga kababayan, taasan ang kalidad ng serbisyo,
at iwasto ang ating pagtikulang. Pananagutan natin hindi lang ang mga umaabuso sa tungkulin, maging ang mga nagkukulang sa paglilingkod. Dahil mas madadama ng Pilipinong kalayaan kung may pagkain sa lahat, may maayos na transportasyon, may gamot para sa mga may sakit, at may dignidad ang bawat manggagawa. At sa mga kapwa kong Pilipino, patuloy natin ipaglaban ang ating kasarian. Huwag natin kakalimutan na ang kalayaan ay hindi ibinibigay. If we look at what is happening around the world today, freedom is fleeting. Fake news and misinformation, herd mentality can erase our way of life, our culture, our value system that we hold so dear. Ang mga kasinungalingan walang hangganan, mga balitang walang katotohanan at maling impormasyon, ito ang mga salot sa ating kalayaan. Nakakalungkot din na may ilan din sa ating mga kababayan ay pinipilit ang maling paniniwala para sa interes ng iba at hindi para sa kapakanan ng ating mga kababayan. Harap, bye-bye. Makipapanuri tayo lagi. Alamin natin ang kapana ng mga kasinungalingan. Piliin natin maging tapat kahit walang nakakakita. Piliin natin na manindigan, lalo na kung may nagkakamali. Piliin natin ang pagkakaisa sa gitna ng pagkakaiba. Let us honor this day not just by remembering the sacrifices of our forefathers. We must live with the same courage and love of country. For freedom is not just something that we inherit, but a right that we must protect every single day. Kaya ngayong araw, habang ipinagdiriwang natin ang ating kalayaan, lalong natin paigtingin ang pagmamahal at paglilingkod sa ating minamahal na Pilipinas. Nasa ating kamay ang kapangyarihan na bumuo ng bagong Pilipinas na maaari nating ipamana sa ating mga anak at sa kanilang mga anak. Maraming salamat po. Mabuhay ang ating mga bayani, mabuhay ang sambayan ng Pilipinos, at mabuhay ang bagong Pilipinas na ating araw-araw na ipinipili. Magandang umaga po sa inyong lahat. Muli ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Ferdinand R. Marcos Jr. Sa ilang sandali ay sabay-sabay nating masasaksihan ang pinaka-aabangang Parada ng Kalayaan. Ipagdiwang ang